na baka daw totoo yung mga issue ng live-in, totoo daw yung issue na nagpakasal na si Catherine, niyang buhay, ay hindi nangangahulugang may tinatago na siyang skandalo. Sikat man o hindi, may karapatang pumili kung aling bahagi ng kanyang buhay ang nais niyang ibahagi sa mundo. Totoo daw ba di umano ang ilan sa mga balita na siya po ay talagang may asawa na? Ito Miss Catherine Bernardo, ano nga bang misteryo sa likod ng mga usap-usapan tungkol sa aktres at sa post nito patungkol sa buhay may asawa? So yun po yung ilan sa mga pinag-uusapan ngayon online. So yun ang ating pong bibigyan pansin. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, let's talk about this one dahil kumakalat po ito sa buong social media world at napansin po ito ng mga netizen at mga matanglawin no sa social media. Na tila baga mayroon po siyang pahiwatig kasi kung makikita nyo sa photos na may post siya, matagal na tong post na to pero ngayon lang siya napag-uusapan dahil yung pinaka song na ginamit niya is Married Life. So dahil doon, yun po yung naging isa sa mga naging trending topic na totoo daw ba di umano ang ilan sa mga balita na siya po ay talagang may asawa na. Doon pala na trigger yung usapin tungkol sa live-in. No? Kasi alam naman natin na sa mundo ng showbiz, mabilis kumalat ang mga balita lalo na kapag ang sangkot ay isa sa pinakamalaking pangalan sa industriya. Isa sa mga personalidad na palaging laman ng usapin ay si Catherine Bernardo dahil sa kanyang tagumpay bilang artista at sa kanyang malawak na impluwensya sa publiko. Halos bawat galaw niya ay sinusubaybayan ng mga tagahanga at netizen. Sa mga nakaraang panahon, nagkaroon ng iba't ibang haka-haka tungkol sa kanyang personal na buhay at isa sa mga paulit-ulit na lumilitaw na usapin ay ang tanong kung siya ba ay may lihim ng kasal o may malaking personal na pangyayaring hindi pa binabahagi sa publiko. Ngunit saan nagsimula ang mga ganitong kwento at bakit patuloy itong pinag-uusapan kahit wala pang opisyal na kumpirmasyon? Isa sa mga dahilan kung bakit nabubuo ang mga misteryo sa paligid ng mga artista ay ang kanilang pagpili na huwag sagutin ang bawat isyong lumalabas online. Kapag tahimik ang isang celebrity tungkol sa isang usapin, may ilang netizen ang nagkakaroon ng sarili nilang interpretasyon. Para sa iba, ang katahimikan ay nangangahulugan ng pag-iingat. Para naman sa iba, ito'y nagiging dahilan upang lalo pang mag-isip ang iba't ibang posibilidad. Sa kaso ni Catherine, kilala siyang maingat pagdating sa kanyang pribadong buhay. Hindi siya nagbabahagi ng bawat detalye ng kanyang personal na karanasan. Kaya naman, syempre, nabubuo tuloy yung mga misteryosong komento ng mga netizen. Sa social media, maraming uri ng komento ang nakikita. Parang, sabi dyan, parang may tinatago siyang malaking balita. Napansin nyo ba kung gaano siya kasaya nitong mga nakaraang buwan? Baka may surprise announcement, may kakaibang glow. Pakiramdam ko may malaking chapter sa buhay niya na paparating. Ang mga ganitong komento ay hindi ebidensya ng anumang pangyayari, gayunpaman nagiging gasolina sila sa mga online na usapan. Natural sa taong pagiging mausisa kapag may isang sikat na personalidad na hindi agad nagsasalita tungkol sa isang bagay, kusang pinupunan ng imahinasyon ng publiko ang mga kakulangan sa impormasyon. Ito ang dahilan kung bakit nabubuhay ang mga teorya. Hindi dahil may sapat na patunay, kundi dahil may puwang para sa iba't ibang interpretasyon. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming haka-hakang nabubuo tungkol kay Catherine ay ang kanyang reputasyon bilang isang pribadong tao. Sa panahon ng social media kung saan maraming artista ang halos araw-araw nagbabahagi ng kanilang buhay, naiiba siya dahil may malinaw siyang hangganan sa pagitan ng kanyang trabaho at personal na buhay. So yung ganitong pag-uugali kadalasang nagdudulot
magdulot ng dalawang reaksyon. Una, paggalang mula sa mga taong naniniwala sa kahalagahan ng privacy. Kalawa, yung pag-usisa mula sa mga taong gustong malaman ang higit pang detalye. So, ano nga ba yung teorya tungkol sa sikretong milestone na ito? So, sa pinakakaraniwang misteryosong teorya online ay ang posibilidad na may malaking personal na milestone ang isang artista na hindi pa inilalantad. No, sinasabi po nila na baka daw totoo yung mga issue ng live-in, totoo daw yung issue na nagpakasal na si Catherine. So, isa sa pinaka-pangkaraniwang misteryosong teorya online ay ang posibilidad na may malaking personal milestone na kailangan po niyang ilantad sa publiko. Maaaring meron siyang bagong negosyo, international na project, personal na paglago, mahalagang desisyon sa buhay katulad ng pag-aasawa at pagpapakasal. Minsan, yung mga simpleng pagbabago sa estilo, pananamit, schedule, maging kabatayan ng mga netizen upang gumawa ng malaking konklusyon, no? Bagamat nakakaaliw para sa ilan ng pagbuo ng mga teorya, may hangganan din yung ganitong gawain kapag may mga haka-haka kasing ipinapasa bilang katotohanan, maaaring ito ay magdulot ng maling impormasyon. Kasi sa modernong panahon, napakahalaga talaga ng paggamit ng social media. Hindi lang dahil nababasa natin yan online, ay dapat agad paniwalaan, 'di ba? Kung may isang bagay na malinaw tungkol kay Catherine, ito yung kanyang patuloy na tunggumpay sa industriya. Kasi sa loob ng maraming taon napatunayan niya ang kanyang kakayahan bilang artista. Ang kakayahan ng kanyang pangalan ay naging simbolo ng sipag, dedikasyon at profesionalismo. Ito marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy siyang pinag-uusapan. Kapag mataas ang antas ng kasikatan ng isang tao, mas maraming mata ang nakatutok sa kanya. 'Di ba? So, isa sa pinaka-iniintriga tanong na ito, magkano kaya ang bahagi ng buhay ni Catherine na hindi alam ng publiko? Ang sagot ay malamang mas marami kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang nakikita ng mga tao sa telebisyon, pelikula at sa social media, maliit lamang na porsyento yon ng kabuuan ng pagkatao ng isang artista. May mga pangarap sila, may mga plano, hamon at desisyong personal na hindi kailangan malaman ng buong mundo. Kasi sa panahon ngayon, kung saan halos lahat na dokumentado na online, ang privacy ay nagiging mas mahalaga. No? Ang pagpili ng isang celebrity na panatiling pribado yung ilang aspeto ng kanyang buhay ay hindi nangangahulugang may tinatago na siyang skandalo. Maaari ito'y simpleng paraan niya upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng personal na kaligayahan at pampublikong buhay, 'di ba? So, kaya ganun, maraming mga fans ang nagkakaroon ng emotional na connection para sa kanilang iniidolo. Dahil dito, nagiging interesado sila hindi lamang sa karera, kundi maging sa personal na buhay ng artista. Ito ay normal hanggang sa isang punto, ngunit mahalaga ring tandaan natin na mga artista ay may karapatan pa rin magkaroon ng pribadong spasyo. May mga celebrity na kusang nagiging misteryoso hindi dahil sadya nila itong ginagawa, kundi dahil gusto nila at pinipili na wag ibahagi ang lahat. Sa maraming pagkakataon, ang kakulangan ng impormasyon ang siyang lumilika ng interes. At kapag may interes, sumusunod ang mga teorya. No? So, yung usap-usapan tungkol sa di umano'y kasal o iba pang malalaking personal na pangyayari sa buhay ni Catherine, nananatiling bahagi lamang ng espekulasyon hanggang walang opisyal na kumpirmasyon. Kasi yung tunay na misteryo ay hindi kung anong sinasabi ng netizen, kundi kung paano nagagawang mapanatili ng isang artista ang kanyang pribadong buhay sa gitna ng matinding atensyon ng publiko. Sa huli, syempre, mas mahalagang kilalanin si Catherine hindi dahil sa mga haka-haka, kundi dahil sa kanyang talento, sipag at nagawa sa industriya. Ang bawat tao ay sikat man o hindi, may karapatang pumili kung aling bahagi ng kanyang buhay ang nais niyang ibahagi sa mundo. Kaya naman, yung mga teorya na yan ay mananatili pa ring teorya at mananatiling speculative statements mula sa netizen. Ang tangi lang makapagbibigay ng katotohanan dyan, walang iba kundi si Catherine. So, kaya naman na kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.